Mami Alex, mahigit 3 taon na rin ako nagtatrabaho sa Montoya's Bar. At sa panahon na iyon, ay nanliligaw na sa akin ang aming boss na si Carlos. Subalit, hinaharangan ito ni Josefa. Kahit anong paraan basta maharangan lamang si Carlos na ang aming boss na siyang nanliligaw sa akin noong panahon na iyon. Noong una, ang akala ko ay concerned lang sa akin si Josefa, Mami Alex. Subalit, nung kalaunan, napagtanto ko na at natanong ko sa akin sarili, totoo ba talagang bakla si Josefa or nagpapanggap lang ito? Dahil ramdam na ramdam ng aking puso, Mami Alex, ang bawat titig niya sa akin. Kahit yung pananalita niya ay malumanay at babae, Mami Alex, nahuhuli ko pa rin minsan bumabalik sa pagkalalaki na boses ang kanyang pananalita, Mami Alex. Kaya, nung gabing iyon, naramdaman ko ang kakaiba. Kaya gusto kong tuklasin at gusto kong malaman kung ano o sino ba talaga si Josefa, Mami Alex. Kaya, bilisan ko lang itong lutuin para magkasabay kami ni Josefa ang magkumakain sa agahan. Ilang araw na rin na hindi kami nagkakasabay dahil nagtatampo ito sa akin. Kaya pagbutihin ko itong pagluluto ko. Mamaya-maya gigisingin ko siya sa kwarto niya. Nasaan na ba yung plato? Oh my God! I'm so sorry, dear. Are you okay? Nasugatan ka ba? Halika, umupo ka. Oh my God! Oh my God! I'm okay? Don't worry. Kanina ka pa ba diyang nakatayo? Ginulat mo kasi ako eh. Hindi ka man lang naglikha ng ingay o kahit mag-good morning man lang. Grabe ka. Para kang multo. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Nakatayo ka lang dyan, hindi ka man lang bumabati sa akin o nagparamdam man lang na nandyan ka. Ayan tuloy, nabasa ko yung plato. Oh dear, no worries. Okay lang na nabasag yung plato. Ang mahalaga ay hindi ka nasasaktan. Wala kang sugat. Yun ang mahalaga at pasensya na. Hindi talaga ako lumikha ng ingay dahil natutuwa ako at masaya ako nakita ko na nagluluto ka. Dahil, sorry dear, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkasabay sa agahan. Kaya, natutuwa akong pagmasdan ka na nagluluto at busy-busy dito sa kusina. At ano bang plano mo, ha? Bakit naghanda ka ng pagkain na ganito? Ha? May bisita ka bang darating? Pasensya ka na. Pasensya ka na talaga. Huwag kang mag-alala. Ako na lang yung magtanggal ng mga nabasag na plato. Pabayaan mo yan sa akin. Okay? Ipagpatuloy mo lang yung pagluluto mo. Ako nang bahala dito sa mga nabasag. At saka ako na rin ang maghanda ng mesa. Ipagpatuloy mo lang yung niluluto mo. At saka excited akong matikman yung luto mo, dear. Oh my God. Ay, masaya lang talaga ako nakita ka na kumikilos dito sa bahay. Siguro, pag magkaroon ka na ng sariling pamilya o asawa, ang swerte-swerte siguro ng mapapangasawa mo. Ay, kasi ang bait-bait mo na. Sipag-sipag mo pa. At siguro, ang bango pa ng niluto mo. Ang galing mo pang magluto. Ay. Sige na, dear. Sige na, dear. At tapusin mo na yung pagluluto mo. Sige, ipagpatuloy ko na yung pagluluto ko. Sige, ipagpatuloy mo lang yung pagluluto mo, dear. Ako na bahala ditong magwalis. Ang mahalaga, hindi ka nasusugatan. Okay ka lang ba talaga, ha? Okay lang. Huwag kang mag-alala. Sige, ipagpatuloy ko na itong pagluluto. Josefa, Yes, dear. may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Kasi balak kong sagutin today si
Si Carlos. Sigurado ka? Pupuntahan ko siya sa office niya. Gusto mo bang sumama? Oh, hay nako dear. Wag na. Hindi na lang ako sasama. Kung yan ang pasya mo at buo na yung desisyon mo na sagutin mo siya, wala akong magawa. Basta hindi ako nagkulang na pinaalalahanan kita. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo na yan? Oo, sigurado na ako. Sige na, kain na tayo. Para puntahan ko na si Carlos. At sabihin ko na sa kanya agad na sinagot ko na siya. Alam mo dear, matagal-tagal ko na rin gusto makita sila, Chang. At gusto ko silang sumbatan sa mga pasakit na binigay nila sa akin noon. Pero hindi pala sapat yung lakas ko. Hindi pa sapat. Pero siguro magkakaroon lang ako ng lakas ng loob kung maging kami na ni Carlos. Dahil siguro pagpupunta ako sa kanila kasama si Carlos, siguro hindi sila magdadalawang isip na ibigay agad sa akin yung bahay. Kasi kung tutuusin, bahay yun ng mga magulang ko. Matagal-tagal na rin silang naninirahan doon na free. Joseph, masama pa akong tao. Ay, dear. Kung sasagutin mo lang si Carlos dahil sa mga bagay na gusto mong mabawi sa tiyang mo, mali yata yun. Ay, ito na lang. Tanungin kita. Mahal mo ba si Carlos? Kasi kung hindi mo mahal si Carlos at sagutin mo lang siya dahil sa gusto mong mabawi yung bahay mo, bahay ng mga magulang mo na tinitirahan ngayon, ng iyong tiyang at mga pinsan, hindi mo naman kailangan gumamit ng ibang tao. Kaya kitang samahan doon, may kakilala akong lawyer. Pero kung sagutin mo si Carlos dahil mahal mo siya, ibang usapan yun. Dear, huwag kang gumamit ng ibang tao para sa sarili mong kapakanan. Isipin mo rin yung mararamdaman ng ibang tao. Huwag kang manggamit. Naintindihan mo ako, ha? Hindi ganyan ang pagkakilala ko sa iyo, dear. Kaya, kung hindi mo mahal si Carlos, huwag mo siyang sagutin. Huwag mo siyang puntahan. Magpapatuloy kang magtatrabaho at mag-ipon. At tutulungan kita sa iyong lawyer. May kakilala ako. Okay? Mayroon akong nararamdaman para kay Carlos. Siguro, nahulog na yung loob ko sa kanyang panliligaw sa akin, sa mga regalo, atensyon. Naramdaman ko rin naman na mahal niya ako, Josefa. Nasa kanya na lahat. Tall, dark, handsome, mabait. Super caring sa akin. Ano pa bang hahanapin ko? Meron akong konting pagtingin sa kanya pero siguro pag maging kami na, marahil mas mamahalin ko pa siya. Sige na, kain na tayo. Baka mapunta tayo sa drama nito. Medyo nagdadrama na tayo. Sige na, Josefa. Tikman mo na yung niluto ko. Sige. Kain na tayo. Panigurado akong masarap ito. Salamat ha. Salamat sa effort. Sige, kain na tayo.
Ito tubig, baka maanghangan ka niyan. Salamat, dear. Sige, kumain ka na rin. Malapit na ako sa Montoyas Bar. Sa likod na lang ako dadaan para diretso ako pagpasok sa office ni Carlos. Sasagutin ko na siya para maging official na talaga kami na magkarelasyon. At hindi nahaharang si Josefa. Kung igagala man ako ni Carlos. Kung gusto man ni Carlos na mamasyal, free akong sumama sa kanya kasi magkarelasyon na kami pag sasagutin ko na siya. Hindi nahahadlang si Joseph. Dito na ako. Buksan ko na yung pinto. May kasama si Carlos sa loob ng office niya. Ano yun? Buksan ko. Talaga, nanggigigil ako sa iyo. Carlos? Abigail? Bakit mo naman Kanina ka pa ba dyan? Carlos? Sino ba yan? Pasensya na. Nakadisturbo ako sa inyo. Sige. Abigail! Manluloko. Abigail! Abigail, sandali! Manluloko. Sandali, Abigail! Sandali! Abigail, magpapaliwanag ako. Wala kang dapat ipagpaliwanag. Wala namang tayo, di ba? Hindi naging tayo. Malaya ka. Hindi naman kita sinagot, di ba? At saka, wala akong karapatan na magalit sa'yo. Amo kita. Isa lamang akong trabahante. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako, sir. Hindi ka dapat mag-alala at wala kang dapat ipaliwanag sa akin. Abigail. Sige. Diyan ka na.